Ito ang latest update sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na binulag at minaltrato di umano ng kanyang amo. Commission on Human Rights, pinag-iisipan na irerekomenda na sampahan ng kaso si Barangay Captain Jimmy Patal. Babaeng pulis, sinampahan na din ng reklamo. Ayon sa CHR, hindi niya umano tinulungan si LV Vergara nang lumapit ito sa kanilang opisina para magpatulong. Kung matatandaan natin, noong Senate hearing, ikinuwento ni LV Vergara ang mapangyayari noong dumating siya sa barangay para humingi ng tulong matapos siyang tumakas sa kanyang mga among Ruiz. Ayon sa kwento ni LV, pinaupo lang siya at parang hindi siya pinapansin ng mga taong nandun sa barangay hall. Ito daw ay nangyari noong 2021, kung saan nakakakita pa umano ang kanyang kaliwang mata sa panahong iyon. Ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa barangay hall? Yung pong nakatakas po ako ng 2021. 2020 o 2021? 2021. 21 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na dun sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng yung nasa lubungan ko po, yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po yun. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa barangay hall para magreklamo, Opo, isumbong? sabi po nung Kagawad doon, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo. Sabi, ihatid daw po ako sa sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi sa... mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo. Siya yung Kapitan. Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun. Sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. langganang maliit, wala. Wala po. Ayon pa kay LV, ilang minuto pa lang siya sa barangay hall ay dumating na itong si Jerry Ruiz. Bago ito nangyari, ay narinig daw niya na tumawag si Captain Patal at sinabi niya kay Jerry Ruiz na andoon na ang kasambahay nilang si LV. Nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito. Nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. Itinanggi naman ito ng kapitan. Akala daw niya ay isa itong taong grasa, kung kaya pinakiusapan daw niya ang mga kasama niya na linisin si LV. Si Nanay Elry po, yan po ay nadatnan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatnan ko po siya na magutim at talaga po nakakawa pong tingnan. So ang una ko po, doon sa tanod kong babae, sabi ko, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga gano'n. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Ayon naman kay Senator Idol Raffy Tulfo, marami daw pagkukulang ang kapitan dahil dapat daw sana ang una niyang ginawa ay kinausap si LV at tinanong man lang kung bakit siya nandoon.
Ayon pa kay Senator Idol Raffy Tulfo, hindi naman daw pupuntang isang tao sa opisina nila kung wala itong pakay dahil kadalasan ang mga pumupunta doon ay ang mga may reklamo. Ma'am LV, Sasagutin mo pa yan, ha? Ma'am LV, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, dalagan mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw, na nagnakaw ulit ako. tama. Okay, Tapos, napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, i-lie detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So, may mic. Pakibukas yung mic. Yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay yun po sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po sinurrender po yan at lalo hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga po hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang dala mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo yung reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi, Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo na sa akin pupunta ka sa barangay, kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Hindi, Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Ayon naman kay Captain Patal, bago daw niya matanong si LV, ay dumating na daw si Jerry Ruiz, kaya nawalan sila ng pagkakataon na makausap pa si LV. Ayon sa mga netizens, may mali daw ang kapitan dahil kahit daw dumating yung amo ni LV na si Jerry Ruiz, ay dapat daw kinausap muna niya pareho para malaman niya ang buong kwento. Kaso, hinayaan na lang niya na dalhin ng amo si LV pabalik sa bahay nila.
Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa po gano'n, dumating na po yung amo niya, na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling Elvi sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yung senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po, na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Ayon sa kwento ng kapitan, na akala daw niya ay taong grasa si Elvi Vergara noong makita niya ito. Ngunit nag-react ang may ilang netizens patungkol dito sa mga pahayag ni Captain Patal. Napaka-imposible daw na hindi siya magtataka at magduda nang sunduin ito ng kanyang amo na si Jerry Ruiz dahil hindi naman siguro papayag ang amo na magsisilbi sa kanila na gano'n ang itsura. Dapat daw sana naisip ng kapitan na may hindi tama. Lalong-lalo na si LV ay isang kasambahay na napaka-imposible na magmukhang taong grasa ang isang kasambahay dahil walang among may gusto na ang kasambahay nila ay mukhang taong grasa, kailangan ay malinis. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido dun sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba, bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap ng isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman po panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Eh, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yun pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa Hindi, barangay. parang sinasabi mo hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po na-imik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Kayo, nung nandun kayo. So, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako dun. Nagsalita ka po, nay. Opo. Oh. Eh, chairman, nagsalita. Madami po kami dun, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po nag-naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Kasi alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang unang mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Kaya ito daw ang dahilan kung kaya't napagdudahan tuloy lalo ang salaysay ni Captain Patal na hindi niya alam na may nangyayaring hindi maganda sa pamamahay ng Maruiz. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay na-dismiss kasi sinampal ng kaso ni Ma'am LB. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunda pa sisibak namin. Nandito rin si police officer Di Palapa. ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. ganun na. Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LB kaya ka na-transfer. Tama? Ganun ka rin.
Kaya lang ikaw hindi ko dapat matransfer, dapat ikaw makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang i-report yung mga employer o hindi ay siya'y makukulong at papatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po, sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo, siguro kung natulungan si LV sa mga panahong yon, ay hindi sana tuluyang nabulag ang kaliwang mata niya, na sa ngayon ay tuluyang nabulag na ang kaliwang mata ni LV at yung isa namang mata niya ay susubukang operahan. Pero ayon sa mga ophthalmologists ay wala daw kasiguraduhan kung makakakita pa ba ang mata ni LV. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.